Magandang araw po. Ngayon naman nandito tayo sa gilid ng ating bahay. I-share ko sa inyo itong bahay kahoy ni Caviteño Farmer na inayos niya. Ayan po yung mga kahoy namin na dati nakalagay dun sa puno ng mangga. Nilagyan niya ng bubong para nakaready po sa tag-ulan. Ito yung mga ginawa niya noong time na talagang mainit. Katulad ngayon medyo mainit pa po at saka medyo umuulan na po at nakailang beses ng umulan, pero pansamantala ang mga ginagawa niya muna ay yung mga dapat gawin bago magtag-ulan. Ayan po yung ating mga kahoy. Dahil nga po tayo ay may pugon, tayo ay may mga kahoy. Yan, malaking tipid po dahil hindi agad naubos ang ating gasol. Ayan po yung ating bahay kahoy. Siya lang po ang nag-refer niyan or nagawa. Yan po. Oh. Yan. Pakikita ko sa inyo yung bahay ng kahoy namin. At ito rin naman pong manok natin, i-update ko sa inyo. Ginawa rin niya yung bahay ng manok. Dahil nasira na po yung mga poste ng bahay ng manok. Pinalitan po niya. Ayan po yung bahay ng manok na pinalitan niya lahat ng poste. Ayan po. Hindi man ganun karami ang ating mga manok dahil nga hindi po tayo nakapagparami nung nakaraang taon dahil tayo nga po ay busy. Hindi natin na ayos yung manukan at yung mga itlog ay hindi natin gaanong nabantayan. Ayan po. O kahit paano ay tayo ay may mga sisaw na. Ayan po. Ito po kung natatandaan nyo, kung napanood nyo yung video namin na manukan sa kapatuhan, wala na po tayong pato. Ayan po. May mga sisiw po tayo. Ayan. Nilagyan ko siya ng madre cacao para hindi po siya mapasok ng insekto. Pero yan po ay kinakain din nila. Tamang-tama po yan ay pinaka-herbal. Yan, para walang insekto or walang mga hanip na pumasok. Ayan. Nakahapon yung dalawang sisiw. Ayan. Dito naman po sa isang bahay manok. Ayan, dalawa po kasi ang pinto. May mga lumilimlim tayo. Meron tayong kinulong na sisiw dahil yan po ay inaaway ng mga nanay. Kawawa naman po. Ayan po yung ating mga manok. Hindi man ganun karami, pero mabilis lang po magparami once na naasikaso yung mga manok. Yan, may mga lumilimlim tayo at meron na pong may sisiw. Ayan, oh. Kakatuwa po yung ating manok, brown, pero ang mga sisiw niya itim. Ayan po sa kabilang side. Marami ang manok natin mga itim. Ang alaga po natin ay parawakan at ulikba. Katulad po nung manok na yun ay ulikba. Tantandang po natin ay ulikba rin. Ayan po. Ayan.
Yan po yung mga manok natin. Hindi man ganun karami pero madali lang naman pong magpadami ng manok. Yan. Inayos po ni Kabiteño Farmer yung kanilang bahay. Dahil nga po ito ay medyo matagal na itong bahay na to. Kung napanood nyo yung mga last video namin, parang medyo matagal-tagal na po. Matagal-tagal na yung aming pagpapakita ng manok. So yan po yung ating bahay ng manok. Naka-ready na po sa tag-ulan. Meron po tayong plastic na pang greenhouse para naka-ready na po sa bagyuhan. Katulad nung side na yon, nakabaksak na po dahil mainit nga po. Dahil sa side ng kaluran. Kita ko sa inyo. Ito po yung mga plastic. Yan. Tatanggalin na lang natin tali at ibabaksak natin. Once na malakas ang ulan o bagyuhan, hindi na sila mababasa. Paikot po may plastic yan. Naka-ready na po yan. At inayos nga ni Kabiteño Farmer yung bahay ng manok. Mayawan Diyos, mas madali naman pong magparami once na naasikaso or alaga yung mga manok. Yan. Sabi ko nga sa inyo na puro pagre-ready dahil tag-init, hindi makapagtanim. Inayos niya yung bahay ng manok, bahay kahoy, at binubungan din niya yung kubo natin. Kung napapansin nyo, ayun yung bubong na pula. Ayun po ay binubungan din niya dahil yun po ay pawid ang bubong para hindi masira. Yun po ay kanyang binubungan. Ayan po si Kabiteño Farmer, inaayos po niya yung kanyang mower at plano na niyang i-ready or linisan yung taniman ng gulayan. Dahil nga po naulan na, nagre-ready na tayo sa pagtatanim. Yan po. Yan yung mga pinagkaabalahan namin or ni Kabiteño Farmer dahil hindi nga po pwede pang magtanim dahil nga po summer mamamatay yung mga itatanim. Yan po. Yan. Yan po. Masarap po dito sa labas dahil dito po ay malilim. Dahil may puno tayo ng mangga. Ayan. Malaki pong bagay ang nagagawa ng mangga para hindi po mainit. At yung mga mangga po ay nagsipaglakihan na. Ayan po. Hindi mang magulang or hindi pa pwedeng pitasin dahil siya ay mura pa. Pero malaki na improvement, naglakihan na po. At dun sa dulong yon, medyo malayo. Ayun po, bumaba na yung sanga na mangga dahil punong-puno siya ng buong. Ayan. Share ko lang sa inyo ito. Pinagkaabalan ni Kabiteño Farmer dahil hindi nga po tayo pwede magtanim. Share ko lang sa inyo itong pinagkaabalan ni Kabiteño Farmer dahil hindi nga po tayo pwedeng magtanim. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel ni Kabiteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.